Naghahanda na po para sa relokasyon ng mga informal settlers sa barangay Salapan sa San Juan. At kaugnay makausap natin live sina DILG Secretary Mar Rojas at San Juan Mayor Gia Gomez. Magandang umaga po, Secretary Rojas at Mayor Gomez. Magandang umaga, Igan. Opo. Unahin ko na, Secretary. Mukhang, yes, Mayor. Mukhang naging maayos po, naging sistema ng pagre-relocate dito. Mayor Gomez, ano ba yung pwedeng matutunan ng iba pang lokal na pamahalaan dito? Ay, ito ay today, voluntary relocation. Opo. At matuto sila na maayos na paglikas ng kanilang mga ari-arian, mga buhay, ang kanilang sana maging zero calamity tayo pagdating ng mga ganitong kalamidad. Ano ba na yung convincing power nyo na pwedeng gamitin natin sa iba pang nasa mapanganib na mga lugar, Mayor? Ay napakaganda ho ng pagkaayos nitong paglikas. Opo. Lahat po ng ahensya ng ating gobyerno ay involved dito. Magmula po siyempre sa ating Pangulo na siyang priority project niya ito at sa pangunguna po ng ating mahal na Secretary ng DILG, Secretary Mar Rojas. Opo. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Gia. Si Connie Season po ito, no? Matanong ko lang ho, ilan ho ang marirelocate ngayon at saan ho ba sila ililipat? Ngayon po ay 100 ang aming target for today. Ililipat sila sa Muson, sa San Juan del Monte, Bulacan. Okay. Ready na po yon kanilang lilipatan. Karamihan po kasi sa mga naririnig nating reklamo, Mayor, kapag inire-relocate, wala hong tubig, napakalayo daw sa kanilang mga kabuhayan. Ano ho ang ginagawa nating paraan naman para ho naman sa kanilang magandang pamumuhay dun sa lilipatan nila? Ito naman po ay hindi kalayuan. Ay siguro 45 minutes ay nandito na sila sa San Juan. They will just have to wake up earlier. O kung dito sila naghahanap buhay. At ready naman ho, may tubig, may ilaw. Okay. Although hindi pa lahat ng lugar. Okay. Magandang Pero may tubig po at Opo. ilaw. Magandang nakita magkasama kayo ni Secretary kasi ito hindi na isang lokal na problema. At simula nung nagsona si Pangulo, it's a national concern na. So, Secretary Mar, maganda itong pinapakita natin na hindi dapat katakutan, ano? Oo. Yung pag-relocate ng ating mga kababayan sa ibang lugar dahil ang nakikita nila parang mapuputol agad yung kabuhayan nila. So, Secretary, magtutuloy-tuloy ito. Tama ka dyan, Igan. Tuloy-tuloy ito. Nagpapasalamat tayo sa kay Mayora Gia dahil napakaganda niyang kanyang paghahanda, yung social preparation. No? At lahat ng mga ililikas ay nagkaroon tayo ng tripping. So sila mismo pumunta doon sa kanilang paglilipatan at nakita nila, hindi ito model unit. Talagang may unit, yung para sa kanila ay naandyan na, pwede nilang markahan, kanila talaga yon. No? At nakita nila na lahat itong mga amenities, tubig, sewage, kuryente, ay naando naman. So itong sa San Juan, isa ito sa sinabi ng DPWH na isa sa pinaka-priority na estero or ilog dahil napakalaking bahagi nito ang nag-accommodate ng tubig baha sa buong Kamaynilaan. So kung malinis ito at bumilis ang daloy ng tubig dito palabas sa Manila Bay, malaking tulong ito sa pag-iwas o kaya paghupa ng pagbabaha dito sa Kamaynilaan. Okay, so Secretary, lahat po ba ng Mayor, parang kay Mayor Gia, mapupuntahan nyo rin. May mga problema rin sila sa mga nasa estero Igan, no? Of course, bukod sa kay Mayora Gia, si Mayor Bistet ng Quezon City side ng San Juan River, si Mayor Calixto dyan sa Tripa de Galina, lahat po ng mga mayors ay nagtutulong-tulong din. Actually, isa ito sa mga pangunahing trabaho nila under the UDHA law. No? Pero talagang napakalaki ng problema, kaya maganda yung pakikipag-ugnayan ng national government at saka sa local government units. At talagang nagpapasalamat kami sa kay Mayora Gia sa kanyang ipinakitang leadership dito na pinapakita niya na habang kinakalingan natin ang ating mga kababayan, hindi ibig sabihin na papabayaan natin na magpatuloy ang pagbabaha dito. Ang pangalan nga nito ay likas, no?
ligtas sa kalamidad at sa sakit dahil ito sila ang mga nakatira sa estero o kaya sa pampang ng mga ilog. Sila, dinadapuan sila ng leptospirosis, dengue, napakaraming mga sakit. Tapos pagdating pa ng panahon ng baha, sila rin ang inaanod, binabaha, nawawala, nasasaktan sila, namamatayan pa nga o kaya nawawala lahat ng kanilang mga ipinundar na savings. Secretary Mar, si Connie Season po ito. Muli, gusto lang ho natin malaman, more or less, gaano pa ho karaming pamilya ang madidemolish? Simula ho nang sinimula natin nga itong paglilikas sa kanila. Ang paglilikas, Connie, no? Ililikas sila ngayon. Dito nagsisimula tayo sa San Juan. At hindi tulad ng nakaraan, ay tuloy-tuloy lang po ito dito. Pagka na-clear na or nailikas ng mga pamilya, papasok na ang MMDA at ang DPWH para palalimin at palawakin yung daluyan ng tubig. Hindi yung patsi-patsi o pugtak-pugtak kami sa amon ng mga Bisaya, no? na kung saan lang ang mga tubig, kung saan lang ang mga ililikas na pamilya, tapos hindi rin makiklear yung daluyan ng tubig. So, dito magsisimula sa San Juan River, tapos sa Pulahan River, tapos Tripa de Galina. Nang sa ganun, may epekto kaagad yung paglilikas ng mga pamilya doon naman sa flood control na siyang sinisikap din natin. Okay. Isa na lang siguro, Mayor, makakaasa ba Yes, na Igan. hindi na sila Opo, babalik opo. dyan? Kasi yun ang isang problema sa mga pag nirelocate, no, bumabalik lang uli dun sa kanilang dating tinirhan. Yan po ay sisiguraduhin natin na hindi na sila, wala na silang reason na babalik pa kasi maganda ho ang kanilang paglalagyan. Okay, maraming salamat. Lalong-lalo na ngayon na umuulan ngayon, hindi na sila makakatikim ng baha, hindi na manganganib ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga ari-arian. Okay. Secretary Marojas, maraming salamat po. Gandang umaga. At San Juan Mayor Gia Gandang Gomez, umaga salamat po. din po. Okay. Maraming salamat po, Igan.